when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. Then the rainstorm came over me, and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary, and I felt my spirit fly.
Ang pagkakasal ay isang banal na gawain na siyang saligan po ng ating lipunan. Ito'y nararapat nating pag-ukulan ng mataas na karangalan at pitagan, at sapagkat ito po ay dapat nating gawing may pagkasin ng ating dakilang Diyos, tayo po ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos ng isang awit. Panginoon na aming Diyos, sa pangunguna ng dalawang lingkod na ito, na nangayoy nakatalagang magpakasal na sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan, tuturuan ang dalawang lingkod na ito, kahabagan ang bawat isa sa kanila, ang mga aral na ihahayag sa kanila, magsilbing gabay sa bawat isa sa iyong pag-aanak, payapa at maging maligaya ang gagawin nilang pagsasama. Huwag mo silang pababayaan. Ikaw ang laging pumatnubay sa kanilang pagsasama. Maging ang kanilang mga pangunahing saksi. Nakapiling din namin sa pagkakataong ito, gawin mo silang mabubuting tagapagpaalala, tagapayo sa mga anak mong ito, para maging matagumpay dakilang Ama. Kakatipon ngayon, mga kapatid, sa harapan po ng ating dakilang Diyos, para pagbuklurin si kapatid na Maule, si kapatid na Jenny, sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Alam natin ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos, at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasad sa unang aklat ng Biblia. Sa Henesis na ganito po ang sinasabi, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti ng lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya, at hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kuwasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog at kinuhang isa sa kanyang mga tadyang, at pinaghilom ang laman sa dahong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y pinasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakaran. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Panginoon Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ibanghilistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya tandaan ninyong dalawa, hindi na ang babae, ni hindi na rin ang lalaki
ang siyang dapat na magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang mga batas o ang kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyong dalawa, ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat sa mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na mauli, pakinggan mo itong mabuti. Ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa kanyang sariling katawan, bagkus ito'y pinakakain, inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Kaya upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, sinabi ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki, kapatid na Mau, ang pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman ayon kay Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundangan na ng babae na gaya ng marupok na sisidlan, yayamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin, kapatid na mauli, ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpay ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Kapatid na Jenny, pakinggan mo naman ang tungkulin ng babae kinakasal. Itinuro rin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipiniliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay, upang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak,
mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng itinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga sapagkat natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ng Haring si Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halagay higit na makupupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng itinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Maule at kapatid na Jenny, ano po? Pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa ating Panginoon Diyos, kaya nang isinasad sa mga aklat ng kautusan, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat itong sinasabi ng kasulatan, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mag-anak, iyong sasalitain tungkol sa kanila, pagka ikaw ay nakupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabang. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon, buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay at paglingap ng Panginoon Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat yung kakaninang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakalob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito rin ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Maule at kapatid na Jenny, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Sagot kayo. Opo. Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Panginoon Diyos, na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Sagot kayo. Opo. Mangyaring tumayo kayong dalawa, yung mga ninong-ninang, pati mga abay, tumayo po kayo. Ang kapulungan po ay mamamalaging nakaupo. Taas mo yung kanang kamay. Kapatid na Maule, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at nang narirитong mga saksi na kunin si kapatid na Jenny na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at pagpipitaganan, yung pakamamahaling maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo. Sige, baba mo yung kanang kamay. Kapatid na Jenny, tas mo yung kanang kamay.
Kapatid na Jenny, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na kunin si kapatid na Maule na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay. Magharap kayong dalawa. Sabihin mo, kapatid na Mauli, ang mga pangungusap na ito. Lakasan mo. Akong si, banggitin mo ang pangalan mo. Maule ay Musa Jr. Ay kinukuha kita. Banggitin mo yung pangalan niya. Jenny Sanchez, Na maging aking tunay na asawa. na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo at nakikipagtipan sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi at ng ating mga saksi. na sa iyo ako'y magiging mapagmahal Na yung ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kasaganaan at sa kahirap sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa katuwaan at sa kalusugan at sa karamdaman, sa kalusugan at karamdaman hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Banggitin mo rin ang mga pangungusap na ito, Jenny. Akong si Akong si Jenny Sanchez ay tinatanggap kita. ay tinatanggap kita, Banggitin mo yung pangalan niya. Maule Musa Jr., Na maging aking tunay na asawa. na maging aking tunay na asawa, At ako ay nangangako at ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi at ng ating mga saksi, na sa iyo ako'y magiging mapagmahal na ako sa iyo ay magiging at mapagmahal matapat na asawa at matapat na asawa, sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kasaganaan at sa katuwaan at sa kalungkutan, sa katuwaan sa at kalusugan at sa karamdaman, sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. Sige. Yung okay pag-ikuha. Bigay mo sa kanya. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo, habang isinusuot mo yan, babanggitin mo ang mga pangungusap na ito. Sige, habang isinusuot. Ang singsing na ito Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo ay binibigay ko sa iyo bilang isang sagisag at pangako bilang isang sagisag at pangako ng ating patuloy ng aking patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag So, may dabaw ng Panginoon. Sing-sing para sa iyo. Pag-ibigay sa iyo. Sa babae. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo. Habang isinusuot, ay banggitin mo rin ang mga pangungusap na ito. Ang singsing na ito Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Mangyaring maghawak ang inyong mga kamay
na may singsing. Bayang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahahayag ko na kayo tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa. Noon na amin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Tumanggap ng mahalagang mga katotohanan. Ang mga lingkod mong ikinasal ngayon sa iyong napakabanal na harapan. Salamat ng napakarami sa iyo. Naglagay ka ng pamamahala na totoong nagmamalasakit para sa kapakanan ng iyong mga hinira, para maging maligaya at mapayapa ang kanilang gagawing pagsasama. Ang mahalagang sandaling ito, Ama, manatiling sariwa sa kanilang isipan. Pagka dumarating sa kanila ang mga pagsubok, ikaw na sana ang bahala sa mag-asawang ito. Gawin mong matitibay ang kanilang pagsasama para maipagtagumpay nila ang kanilang pagsasama. Kung darating ang mga pagkakataon, bibiyayaan mo sila ng mga anak. Huwag mo ring pababayaan, O Ama, ang kanilang buong sambahayan. Maging karagdagang pamilya sa iyong iglesia na matibay at mga mananampalataya, nagtitiwala sa iyong dakilang magagawa. Dalangin na rin namin sa iyo, O Ama, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga mahal sa buhay. Maaaring magbukod sila para gumawa ng isang pamilya. Kahabagan mong maging matatag, maging matibay sila sa pagharap sa anumang mga pagsubok. Kahabagan din ang mga piling saksi nila. Lagi mo silang paalalahanan para ang mga lingkod mong ito maging dapat sa iyong paningin. Ama, sumasampalataya kami. Ang panalangin po ay pinakinggan mo. Binasbasan mo kaming lahat, lalo na ang mag-asawang ito. Hinihiling po namin ang lahat sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos na nasa langit, ang pakikilapit ng Espiritu Santo, laging sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sige, maupo po kayo. Doon tayo sa pinakain ninyo dalawa. Okay, naka-ready na kayo? Okay, you may now kiss the bride. Palakpakan po natin sila na. Isa pa? Isa pa raw. Isa pa raw. Sige. Oh. Ayun, palakpakan natin ulit. Say Papa. When your legs don't work like they used to before,
and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow